Alam nyo po ba na ito pong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, kanina, bago pala maaresto, nagkaroon pala po ng kaguluhan dyan po, mga kababayan, sa Senado, na kung saan, ito muna yung unahin natin, na kung saan, mga kababayan, iginigate pala ni Alan Peter Cayetano na dapat, mga kababayan, ito pong si Jinggoy Estrada mukhang gustong isailalim uli sa protective custody, mga kababayan, ng Senado. At gusto pa ata ni Alan Peter Cayetano na kung ano yung nangyari kay Bato de la Rosa, yun din yung gawin po nila dito po kay Jinggoy Estrada. Kaso nga lang ang problema, buhat nung nakatakas sa mga kamay ng Senado itong si Bato de la Rosa, nawala na po ng bisa yung mga salita ni Alan Peter Cayetano. Sa madaling salita, mga kababayan, wala nang nagtitiwala sa mga salitang binibitawan niya po. Di po ba wala nang naniniwala dito kay Alan Peter Cayetano? Kasi nga, soplak po siya ng matindi sa sinabi dito ni Secretary John Vic. Ito, pakinggan po natin. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa standard. Okay, ayan o. Usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng sinabi. We will walk. We can go out. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, the Longga did not allow. We are ready. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He is respect the institution. This is not about Jinggoy. Dahil nga naman, mga kababayan, ito nga yung palaisipan po sa atin kung ito po ay nag-voluntary surrender, itong si Senator Jinggoy Estrada, wala nang ganitong klase ng komisyon pa, mga kababayan, or gulo sa madalit salita. Diba? Wala nang ganyang kusa ng sasama itong si Senator Jinggoy at hindi na siya magtatago pa sa likod ni Alan Peter Cayetano. Kaya, mga kababayan, para sa akin mukhang hindi po ito sumuko ata Parang ang dating dito, na-aresto talaga siya. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Ang ginawa, they walked out. We're just asking you to walk out, but let's walk. Bobo, no? Just for the Senate. For the country. Allow us to. Sir, kumahay ka ng alaman. Kumahay ka ng right outside the right outside the Wala ba gawa si Alan Peter Cayetano no nasigawan ni Secretary John Vic? Kasi nga naman, mga kababayan, ito lang naman yung sinabi dito ni Secretary John Vic na nakapagpakalma kay Alan Peter Cayetano. Yung unang beses nga naman, mga kababayan, na ipinagkatiwala sa kanila yung isang pugante, ano po ba nangyari? Di po ba nakatakas, mga kababayan, which is etong si Senator Bato de la Rosa, at ngayon gusto na naman ni Alan Peter Cayetano na gano'n na naman ang mangyari, mga kababayan. Buti na nga lang, hindi pumayag etong sina Secretary John Vic Rimulya, mga kababayan, at yung mga taga CIDG. Kaya nadala etong si Senator Jinggoy Estrada. Ganito na ba, mga kababayan, kababa ang Senado? Halos gusto na lang paulit-ulit pinagtataguan at ginagamit na kanlungan ng mga nagtatago sa kamay ng batas? Di ba ganito na ba kababa ang Senado at ganito na ba nakakahiya ang Senado? Talagang durog na ang imahe ng Senado, gusto pang durugin ng durog na durog? Di po ba, mga kababayan? Ibig sabihin, nasa putik ka na ang Senado, gusto pang tabunan ng putik? Kaya nga, sa totoo lang, mga kababayan, etong ginagawa ni na Alan Peter Cayetano, talagang kalapastanganan ito sa Senado. Etong pagprotekta nila kina Bato de la Rosa, lantarang kalapastanganan po sa Senado yan. Diba? So ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin kung ano nga ba yung mga kaganapang nangyari dyan po, mga kababayan, sa Senado. So ito, i-play po natin itong nakita nating balita. Galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, mga kababayan, ito daw pong si Jinggoy Estrada, voluntaryo daw pong sumuko. Pero para sa akin, mga kababayan, parang ang dating inaresto talaga siya.
Kasi nga, kung voluntaryong sumuko yan, yung si Senator Jinggoy Estrada, wala na dapat pakailam. Etong si Alan Peter Cayetano at kusa nang sasama, eto pong si Jinggoy Estrada. So ngayon mga kababayan, na ito ay play po natin. Ilang oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannity, nagulat ng live mula sa Senado. Ito yung drama niya kanina. Hindi natin napag-usapan ng ayos Pero ito yung drama niya kanina mga kababayan. Ano na ang mga kaganapan? Corina, voluntaryo ngang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa PNP CIDG matapos maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Edi tama kay Bato de la Rosa yung sinasabi ni Senator Jinggoy. Kasi mga kababayan, si Bato de la Rosa mas piniling magtago kaysa sumuko na lamang. Pero si Jinggoy, ayon sa kanya, makikipagtulungan siya at kusa siyang magsusurrender. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, kung eto po ay kusang sumuko, dapat hindi na nakailam si Alan Peter Cayetano. Yan tuloy, lumalabas talaga, inaresto etong si Senator Jinggoy. Pero gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kahit pa sabihing na-aresto yan o sumuko, ang mahalaga kasi dito mga kababayan, mapapapanagot na siya at maididepensa niya na yung kanyang sarili. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anyay personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan. Wala na yan, barya na sa inyo yan. Diba mga kababayan? Wala nang yan, baliwala na sa mga senador yan. Yang sahod nila kada buwan, baliwala na po sa kanila yan, barya yan sa kanila mga kababayan. Kumpara doon po sa mga nakulimbat po nila allegedly. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Habang nililinis ang kanyang pangalan, hindi raw siya sasailalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Marami itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anyay walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Kung inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng independent majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang... Eto nga yung hinihintay ko kanina mga kababayan, yung ilabas niya yung mga sinasabi niyang tao na lumapit sa kanya para talikuran ang majority block mga kababayan, at ang ipinangako sa kanya, ibabasura yung mga kasong kakaharapin niya. Dapat ang ginawa niya kanina, ang ginawa po dapat niya kanina, since nagsasalita na siya, pinangalanan niya na kung sino-sino yung mga tao na yon na lumapit sa kanya at pinangakuan siyang ibabasura yung kaso niya once na tumiwalag siya sa majority block mga kababayan nito pong si Alan Peter Cayetano. Kasi ito yung nakikita ko dyan mga kababayan Di ba kung matatandaan nyo, pumutok po yung pangalan ni Chis Escudero noong mga nakaraang araw. Patungkol nga po dun sa posibleng paglipat sa minority. At ang hinihiling nga mga kababayan, gawing Senate President itong si Chis Escudero at yung mga posibleng sumama sa kanya na 4 pa na senador mga kababayan ay nabanggit po yung pangalan ni Senator Jinggoy. So ngayon na nasa isip ko na posibleng nangako ng ganyan kay Jinggoy Estrada ay walang iba kung hindi si Senator Chis Escudero allegedly. Di po ba mga kababayan? Kasi po yun yung lumalabas ng pangalan
noong mga nakaraang araw. Anyway, ituloy pa natin. kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa independent majority. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Nax! This institution must never become vulnerable to external pressure. Nakasaad sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa-akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng ombudsman na dineliver umano ang humigit kumulang 573 million pesos na kickback kay Estrada mula sa umano'y pagmaniobra sa national budget. Sa kabila nito, nanindigan ng senador na haharapin niya mga paratang sa tamang proseso ng batas at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Kasama ni Estrada sa pagdating ang ilan sa kanyang mga kapwa-senador sa majority bloc, kabilang sina Senator Amy Marcos, Camille Villar, Rodante Margoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla na nauna ng Oy, bakit wala yung iba mga senator na mga kaalyado ng mga ito? Di ba bakit parang iilan na lang ata ay nakikisimpatya kay Jinggoy Estrada? Bakit dahil yung iba ba tatalo na? Di ba? Bakit hindi natin nakikita si Cheese, mga kababayan? Bakit dahil nag-iisip na bang tumalon mga kababayan mag-butterfly? O bakit wala din si Senator Loren Legarda din eh? Di ba mga kababayan? Mukhang ano ata yan. Eto sa kampo ni Alan Peter Cayetano, dapat medyo kabakabahan ka na. Dahil baka paggising mo kinabukasan, wala na sa iyo yung pagiging Senate President. Ang sinabing dalawa lang ang options para kay Estrada, ang voluntaryong sumuko o tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Kurina, samantala, mistulang nag-atensyon pa sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla bago nga itong pagsuko umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ginigiit ni Cayetano kanina na ilagay muna si Estrada under Senate custody at naririnig natin siyang sinasabihan si Remulla na kailangang respetuhin ang institusyon pero ano yung hinihiling daw ni Alan Peter Cayetano? Ilagay daw si Jinggoy Estrada sa Senate custody. Katulad mga kababayan nung kay Bato de la Rosa, magkaiba nga lang yung pangalan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, yung kay Bato de la Rosa, protective custody. Yung kay Jinggoy Estrada naman, hinihiling ni Alan Peter Cayetano na ilagay sa Senate custody. Kaso nga lang ang problema, hindi na pupumayag etong si Secretary John Vic. Ang bala naman itong si DILG Secretary Remulla ay tila tumutukoy kay Senator Bato de la Rosa at sabi niya, the last person you took in custody escaped. Pakinggan natin yung naturang video. They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You're asking here. Sir, I'm asking you. Sir, this is the last person you have in custody escape. Not me. You cannot do that. Grabe no? For the Senate, sir. For the Senate. Sir, for the Senate. Allow us, sir. Sir, allow us. Okay. Tila lumambot ata si Alan Peter Cayetano dito nung nasigawan ni Secretary John Vic. Sa ngayon, Corina, hindi pa nakasesyon ang Senado dahil walang ni isang Senate Majority Member ang nasa Senate Plenary sa ngayon at tinatawagan pa raw ng Senate Secretary itong si SP Alan na kasama ni Senator Jinggoy na umexit ng Senate premises na dapat siya ay magiging presiding officer ng sesyon. Corina. Hana, para lang malinaw kasi medyo Kaya pala wala mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Dahil pala kung titingnan nyo, wait, may nakita akong dito Nasaan ba yun? Philippine Star. Ayan naandi dito siya mga kababayan. Diba, sinamahan niya si Jinggoy Estrada. Papalabas ng Senate premises. Kaya pala wala siya dun sa Wala siya dun sa Senate session mga kababayan kanina. Pinaghintay nila na matagal yung mga taga-minority. Yun naman pala sinamahan niya etong si Jinggoy Estrada. Ayan Pero kung tutusin, kahit hindi niya naman samahan yan, parang ang dating kasi mga kababayan kapag gaganyan para sa akin kinukonsinti niya. 'Di ba? Kinukonsinti niya yung kanyang kasamahan. Yun yung dating para sa akin mga kababayan kaya ganyan. Anyway, ituloy pa natin 'to. medyo muffled yung kanilang palitan. Ano yung kanilang disagreement?
Corina, narinig natin itong si SP Alan na merong tila objection doon sa nangyayaring pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada. At sinight niya, narinig natin doon sa video, na sinight niya itong nangyaring event around 1990 when then Senate President Jovito Salonga defended then also Senator Juan Ponce Enrile over his rebellion and murder arrest. At nirecall ni SP Alan na inobject yung pag-aresto na yon sa loob ng Senate premises, and he insisted noon na ang isang active senator could not be arrested sa loob ng Senate grounds while a session. Wala na yan. Wala na ngayon yan, mga kababayan. Kasi nga, nangyari na kay Bato de la Rosa yan eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ganito lang yan, mga kababayan. Buhat nung nakataka si Senator Bato de la Rosa, nawalan na ng bearing, ika nga mga kababayan, yung mga salita ni Alan Peter Cayetano. Bakit? Hindi na siya pinagkakatiwalaan eh. Kasi nga, unang-una, nakikipag-usap siya ng maayos. Pero yung pinag-usapan naman, mga kababayan, hindi naman talaga na-i-apply. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, katulad nung kay Bato de la Rosa, kinausap siya ng maayos ng mga otoridad. Pero nasunod ba? Hindi. Kasi nga pinatakas nila etong si Bato. Kaya nga buhat nung nakatakas etong si Bato de la Rosa, nawala na ng tiwala ang kahit na sinong tao sa mga salita ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, kung ganyan yung nangyayari sa isang Senate President na hindi marunong tumupad sa kanyang binitawang salita, walang word of honor, dapat talaga mag-resign na. Dapat mag-step down ka na at makaramdam ka na ang Senado sira na dahil sa'yo. Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Is in progress at nadugtungan niya ng pagsagot nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na sumisigaw na, Sir, the last person you took in custody escaped, na mistulang. Where is Robin? Wala si Robin Padilla po dito. Wala nga din si Senator Loren Legarda. Wala din si Joel Villanueva. Wala din. Mutukoy nga rito kay Senator Bato de la Rosa matapos umexit ng Senate premises noong May 14 kasunod nung Senate shooting. Corina. Parang iba naman yata yung within Senate grounds at yung while they are in session in the plenary. Pero hindi sila nag-session ngayon. Tama ba? Yes, Corina. Wala mga kababayan silang session kaya pwedeng arestuin si Senator Bato. 'Di ba? Ang sinasabi lang naman, mga kababayan, bawal mag-aresto kapag ka nasa loob ng session hall ang isang senador habang may sesyon bilang pagrespeto. Pero kapag ka nasa Senate lang, mga kababayan, pwede pong arestuhin 'yan. Kaya nga yung ipinipilit ni Alan Peter Cayetano, wala pong bearing yun kanina. Walang basis, mga kababayan. He was actually talking about walking sa labas ng Senate premises at kalaunay ngang sumigaw itong si DILG Secretary John Vic Remulla. We're actually seeking clarification on what happened during the heated conversation or exchange between the two. Pero sinight niya kasi itong 1990 event sa loob ng Senate premises kung saan nga itong si former SP Jovito Salonga actually defended itong naging pag-aresto kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Base yan doon sa naging linya ni SP Alan kanina. Sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung makakarating pa itong si SP Alan. Sabi naman ng Senate Minority members, willing silang maghintay for as long as it takes dahil marami-rami raw ang mga kailangang panukalang i-discuss sa Senate plenary dahil merong mga bill na nasa third reading na. Corina. Ilan silang Senate minority na nandyan? Kompleto ba sila sa attendance? Yes, Corina, all 11 minority members are actually here. Sabi ni Senator Mig Zubiri, wala naman daw nagsabi sa panig ng Senate Majority na magka-cancel itong may maka-cancel na sesyon ngayong araw. At gaya nga na sinabi ko kanina, merong bills na pending for third reading today. Dalawa dyan ay para sa citizenship ng mga nasa larangan ng sports. At sabi ni Zubiri, they're ready to work. At when the presiding officer comes, sila ay magtatrabaho. At dahil meron din daw kasing pending na CA generals up for promotion na paparating daw yung mga kaarawan at kapag hindi nag-convene ang CA ay apektado yung mga general na iyon at posible silang mabypass. At sabi ni Senator Mig Zubiri at Senator Kiko Pangilinan, they're willing. Wala nga, mga kababayan, ang daming ang naperwisyong trabaho dito sa Senado. Biruin nyo ang tagal na ni Alan Peter Cayetano nung nakaupo, mag-iisang buwan na. Pero walang progreso ang Senado ngayon. Di ba, walang gaanong nagagawang trabaho. Actually, wala nga nagagawang trabaho eh. Dahil nga sa mga dramang nangyayari, diyan po sa Senado. Kita nyo kung gaano kaparalisado ang Senado ngayon. Buhat nung pinagtangkaan ni Alan Peter Cayetano kunin yung leadership.
'Di ba? Yung Senado ngayon, kita nyo, gumagalaw ba? Hindi. Yung mga panukalang batas na dapat maaprubahan na at maisa batas na at mapapakinabangan na ng taong bayan, hindi maaprubahan. Bakit? Dahil nga may mga dramang ganito. Di po ba? Kita nyo mga kababayan, eto ngayon ang bilangan 11-11 na. Kasi si Jinggoy nakakulong, si Bato nagtatago, 11-11 na. Pagka si Joel nakulong pa. Halimbawa lang. Di ko naman sinasabing mangyayari yon. Pero halimbawa lang mga kababayan, nangyari ngayon. Let's say, ang bilang na 10-11 na. 'Di ba? 11-10 na. Ibig sabihin, ang may hawak na ng lahat ng komite ay yung minority ngayon, mga kababayan. Yan na po yung hahawak ng lahat ng komite dyan sa Senado, at kapag hinawakan nila, magtutuloy-tuloy na ulit ang trabaho. Ano po ngayon, ituloy pa natin. To wait for as long as it takes. Corina. Diyan sila matutulog? As long as it takes? Ano yan? Meron ba silang deadline? Yes, Corina. Actually, di natin natanong yan doon sa mga senador. Pero ang natanong kasi natin is, nangyari na ba ito before sa Senado, no? Kung meron pang na-cancel na session. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, it happened before but under force majeure or yung kung merong bagyo or under national emergency. Pagdating doon sa oras, hindi pa natin matiyak sa ngayon dahil sabi ni Zubiri, maaga-aga pa naman daw dahil dapat ay magsesesyon nga around 5 p.m. Corina. Maraming salamat, Hannity. Nag-ulat ng live mula sa Senado. Tapos mga kababayan, alam niyo yung pinakamatindi dito, 'di ba, nung aarestuhin na etong si Jinggoy Estrada, putik pinapalabas niya, ginigipit daw siya, mga kababayan. Panggigipit lamang daw po yung ginagawa sa kanya, at may mga sinasabi pa siya na may mga nag-aalok sa kanya na i-dismiss yung kanyang kaso, mga kababayan, kapag ka iniwanan niya yung majority ni Alan Peter Cayetano. Alam niya, tumutugma yan doon sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na may prinsipyo daw po yung mga makukulong. Bakit? Dahil kahit makukulong daw, mga kababayan, hindi daw kayang iwanan yung majority na hawak po ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang yung sinasabi nilang panggigipit na di umano inalok itong si Jinggoy Estrada para talikuran yung mayorya, mga kababayan. Para sa akin, kung talaga may nag-alok dyan, pinangalanan niya nan. Di po ba? Inilabas na niya yung pangalan. Kaso ang problema, wala naman siyang pinangalanan eh. Kaya para sa akin, mga kababayan, fake news po yan. Kasi wala naman siyang binanggit na pangalan. Bago sumuko sa Campo Crame, nagdaos ng press conference si Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Nanindigan siyang haharapin niya ang kanyang kaso, pero ginit niyang Medyo mahina ata. ng politika at panggigipit. At live po mula sa Senado, nauna sa balita, Mon Gualvez. Mon, ano mga ibang malalaking sinabi ni Senator Estrada? Bok sa kanyang maikling press conference, nanindigan si Senator Jinggoy Estrada na hindi siya matitinag sa anumang panggigipit, pananakot at pamumulitika. Nanatili rin daw siya sa majority bloc. Tsaka hindi politika yung kay Senator Jinggoy. May pananagutan siya, mga kababayan, at dapat niyang sagutin yon. Yun lang yun. Ng Senado. Ibininyag pa nga ni Senator Jinggoy na inalok umano siya na talikuran ng mayorya kapalit ang pagbasura ng mga kaso laban sa kanya. Pero hindi raw siya pumayag dito. Pakinggan natin ang pahayag na yan ni Senator Jinggoy Estrada. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Bok, nanindigan din si Senador Estrada na haharapin niya ang kanyang mga kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Hindi rin doon niya gagamitin ng Senado para magtago sa batas. Nauna na nagpiyansa si Estrada para sa kasong graft noong nakaraang linggo, habang non-bailable naman itong kasong plunder laban sa kanya. Ayan. Diba, mga kababayan? Pero para sa akin, wala po nang gigipit sa kanya kasi unang-una, hindi naman po kasi inimbento yung kaso niya. May mga tao na nagdawit sa kanya, nasangkot sa maanumalyang flood control, at hindi lang naman ito yung unang beses, mga kababayan, na nagkaroon siya ng kasong ganyan. Kaya nga, kung matatandaan nyo, mga kababayan, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na safe ka na, ang nangyari ngayon, hindi naging safe. Etong si Jinggoy Estrada. Diba? Sana magiging safe si Jinggoy Estrada
kung nagsimula na yung kanilang flood control investigation, mga kababayan, at nagawan sana ng paraan ni Marcoleta na matakpan yung issue ni Jinggoy. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, wala talaga kapag sangkot ka talaga. Kapag gumawa ka ng ganyang klase ng pandruga sa pera ng taong bayan, talagang dapat mong panagutan yan. At dapat idepensa mo yung sarili mo sa korte. Kaya nga lagi natin sinasabi na much better kung sa korte siya magpapaliwanag, mga kababayan Kasi kahit papaano madidepensahan niya yung kanyang sarili. Di po ba, mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po dyan, mga kababayan.